Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Meron na naman po tayong panibagong topic po ngayon na gagawa ng reaction video. Mula po ito kay Mr. Good Vibes Shorts. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ang title po nito, Totoong Dahilan Bakit Gigil ang China's Angkinin ang Scarborough Shoal. May karapatan ba sila? Bago po natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng gantong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal nitong mga nakaraang linggo, marahil ay ilang beses mo nang naitanong sa iyong sarili, bakit nga ba gigil na gigil ang China na angkinin ang naturang bahagi ng karagatan, pati na rin ang kabuuan ng Spratly Islands ngayong napakalawak na ng lupain at katubigang sakop nito? Tama. Ano nga ba ang sekretong tinatago sa bahaging ito ng South China Sea na binubuo lamang ng mga maliliit at tigang na isla na tila wala namang laman? Paano nagumpisa ang girian ng Pilipinas at China sa naturang lugar? At gaano kahanda ang Amerika na tayo ipaglaban? Yan ang masusi nating hihimayin ngayon dito lang sa Subscribe po kayo kay Mr. Good Vibes. ang Scarborough Shoal na kilala rin sa ibang pangalan na Bajo de Masinloc sa Espanyol, Huangyan Island sa Chinese at Panatag Shoal sa Pilipino ay isang hugis at sulok na grupo ng mga reefs at bato sa South China Sea na 198 kilometers lamang ang layo mula sa kanluran ng Subic Bay at 220 kilometers naman mula sa Palawig, Zambales Lapit lang. ay naging sentro ng girian ng Pilipinas at China simula pa noong Abril 2012 nang maispatan ng isang Philippine Navy surveillance plane ang 8 Chinese fishing vessels na nakaangkla sa katubigan ng naturang shoal. Grabe. Dahil dito, agad na pinadala ang barkong BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy upang makumpirma ang presensya ng mga Chinese vessels. At nang kanila itong inspeksyonin, pagsapit ng April 10, ay nakita nila sa loob ng mga sasakyang pandagat ng mga Chino ang iba't ibang ipinagbabawal na sea creatures kagaya ng corals, giant clams at mga pating. Ayun na nga, no, talaga pong kinukuha po talaga ng China na ng mga Chinese yung mga ano na yun, mga likas na yaman na yan. Sobrang maling-mali po yan kasi po masisira po ang biodiversity po ng ating karagatan dyan, no. Kumbaga, yung balance po mawawala po kasi pag po hindi po nila napalitan yan ng bago, no. Kasi po matagal po bago po ano yan mag-grow po yung lalo po yung mga corals, no. Mawawalan na rin po ng mga matitiran po ang mga isda po diyan sa sa ilalim po ng dagat. Kaya po talaga pong maling-mali po talaga nakunin po yan ng China, no. Nang kanila nang aarestuhin ang mga Chinese fishermen, dito ay pumalag ang 2 Chinese maritime surveillance vessels. At mula noon ay tuloy-tuloy na ang tensyon ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal. Ayun na nga. Sa katunayan, ilang araw lamang matapos ang insidente noong April 20, 2012, hinak ng pinanghihinalaang mga Chinese hackers ang website ng University of the Philippines at naglagay ng mensahe sa homepage ng naturang website na nagsasabing, "We come from China. Huangyan Island is ours." Wala talagang magawang matino po talaga ang China, no. Talaga po nakakainis po talaga. Nakakainis po yung no, yung ginagawa po ng China, no. Kapag po alam po nilang na sila, na aargabyado po sila, ay talaga pong gumagawa po talaga sila ng paraan para po makagante. Ganyan po sila, no, at sakin po talaga sila sa kapangyarihan, talaga pong lahat po ng mga bagay ay gusto nilang angkinin. Ganun po sila ng China, no. Buti na lamang at pinaghiganti tayo ng grupong Anonymous at hinijak din nila ang China University Media Union website Yes. na may nakalagay namang sulat na Anonymous #Philippines Occupy Bawi-bawi at lang. imahe ni Guy Fawkes na siyang logo ng Anonymous. Andyan rin yung biglang paghigpit ng China sa mga ine-export nating saging at pinya sa kanila at sa pagsuspinde ng mga Chinese tour companies sa lahat ng scheduled tours nila sa Pilipinas noong taong yon. Sa mga sumunod na taon, lalong pinaigting ng China ang military presence sa Scarborough hanggang sa paggamit nila ng water cannon laban sa mga Filipino fishermen Grabe. noong 2014 at 2015. Taong 2021 naman, aabot sa 287 Chinese fishing vessels ang pinadala nila upang tahasang mangisda sa vicinity ng Scarborough at nakahuli ng tinatayang mahigit 260 tons na mga isda. Grabe, no, talagang yung hindi po nila teritoryo talagang talagang pinupuntahan nila, talagang nanguhuli sila ng
Napakaraming isda. No? Paano na yung mangingisda natin? Nasa teritoryo natin sila. No? Ganun po talaga sila kasakim eh, no? Talaga pong ano, yung pag sila ano talaga, ayaw nilang ano sila malalamangan. Ganun po yung China talaga. At yun nga po, no, kumbaga tayo nga dapat ang nagtataboy sa kanila dyan sa ano eh, sa Baho de Masinloc eh. Pero sila po talaga yung nambubuli sa atin dyan. Yun lang po talaga yung masakit na katotohanan doon, no? Kasi po talagang hindi po natin ano yan, malabanan po ng ano yan, ng pisikalan. Alam naman na po kasi natin na hindi po talaga natin kaya pa sa ngayon ang China, kaya nga po nagpapalakas po ang ating sandatangan lakas, no? Sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po kailangan po nating suportahan ang ating gobyerno laban po dito sa mapang-aping China po talaga. Na naging sanay ng kabi-kabilang protesta sa Pilipinas, ngunit binaliwala lamang ito ng China. Ang paggamit ng Chinese Navy ng water cannon ay naging regular na pangyayari simula Grabe, noon oh. at lalong dumalas sa pagsapit ng 2024. Sa katunayan, itong March 23 lamang ay isang supply vessel ng Pilipinas ang hinarang at binomba ng tubig ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard sa Second Thomas Shoal at matapos lamang ang 2 araw ay muling nagtagpo at nagkagirian ng 2 panig. Hanggang sa dumating ang katapusan ng Abril kung saan hinarang na naman at binomba ng tubig ang 2 barko mula sa Philippine Coast Guard at Wish ko lang talaga no magkaroon talaga ng katapat tong China no sa pambubuli nila. Pero po sa ngayon po talaga ang issue po talaga ngayon no, talaga po nagkakagirian na po talaga ang Taiwan at ang China. Talaga pong pinalibutan na po talaga ng mga barko ng China ang Taiwan. Pero po ang Taiwan po talaga ay talagang pumapalag po, no? Talaga pong hindi po sila padadaig po dito o pagagapi dito sa China. Talaga pong ano sila, nagpapakita rin po sila ng kanilang puwersa dito sa China, no? Kasi po alam na po natin na matagal na rin po may hidwaan po ang Taiwan at ang China. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bahagyang ikinasira ng ibang bahagi ng mga naturang barko. Bukod pa sa pagkapatayo nila ng panibagong harang sa bukana ng Scarborough Shoal na kilalang fishing grounds ng maraming Filipino fishermen mula Zambales. Grabe, no? Kaya nga yung mga mangingisda nga po natin ay umiiyak na po talaga dahil po hindi na nga po sila mga pangisda ng malaya dyan, no? Sa Baho de Masinloc. At pag nakahuli nga po sila ng mga isda ay kinukuha pa ng mga Chinese na yan, no? At pinapalitan ng noodles na ma-expired na. Grabe po, sobrang sakim po at talaga pong hindi po makatao po ang ginagawa ng China, no? At umiiyak na nga po talaga ang ating mga mangingisda dyan at humihingi na po talaga ng tulong sa ating gobyerno. Pangasinan at Bataan ng ilang dekada na bago pa umigting ang tensyon ng Pilipinas at China sa naturang lugar. Ayon sa spokesperson ng Chinese Ministry of National Defense na si Wu Qian, na ang aksyon di umano ng China ay justified at naaayon sa batas. Bullshit ka, paanong justified yun? Bullshit ka. Justified daw eh, no? Nang bubuli kayo, nang mga water cannon kayo, nang sumisira kayo ng ano, sumisira kayo ng mga bangka at barko ng Pilipinas. Pati ang mga mangingisda namin, hinahabol-habol nyo at winawater cannon nyo. Ninanakawan nyo ng huling isda. Pinapalitan nyo ng expired na noodles at kakaparanggot na bigas. Saan yung makatao doon sa ginagawa nyo? Makatao daw, no? Nilalabag nyo ang UNCLOS. Nilalabag at hindi nyo nire-respeto ang Arbitral Award na napanalunan ng Pilipinas noong 2016. Saan doon ang makatao? Bullshit kayo, China. Makatao daw eh, no? Yan, na ang aksyon di umano ng China ay justified at naaayon sa batas. Ngunit ano bang basihan ng China sa claim nila na ito? At ano bang meron sa bahaging ito ng South China Sea? At bakit nag-uumapaw ang kagustuhan ng China na tuluyang maangkin ang lugar na ito? May karapatan nga ba sila? Ayon sa datos ng Global Maritime Traffic, tinatayang aabot sa 3 to 5 billion dollars ng halaga ng mga produkto ang dumadaan sa lugar ng South China Sea malapit sa Scarborough at Spratly Islands bawat taon. Kasama na rito ang halos 30% ng global crude products. 3 times na mas marami kaysa mga sasakyan dumadaan sa Suez Canal at 15 times na mas marami kaysa Panama Canal. Kaya malinaw na isa itong importanteng global shipping route at ang pagkakaroon ng kontrol sa lugar na ito ay magiging malaking bintahe ng China sa kanilang lalong pangingibabaw sa larangan ng global trade and commerce. Ayun na nga, no? Sakim ang China, no? Yun ang gusto nilang makuha rin talaga dyan, no? Kumbaga po sa, ano, sa madaling sabi, no? Alam niyo yung mga toll gate, parang ganun, no? Parang gusto nilang
may-ari ng toll gate diyan, no, sa dagat. Siguro parang gusto nilang magkaroon ng gano'n na magbabayad lahat ng dadaan diyan sa kanila. Kasi napaka-importanteng ano yan eh, passage, 'di ba? Lahat po ng ano diyan dumadaan. Yun na po, no, kitang-kita na po natin ang kasakiman po ng China. At syempre hindi naman na po natin madi-deny na ang likas na yaman po natin diyan sa West Philippine Sea, yung langis at ang methane gas, sobrang yaman po talaga. At talaga pong pag nakuha po yan ng China ay nako billion dollar po talaga ang kanilang makukuha dyan. Kaya po, ginagawa po nila ang lahat para pumasako po lahat yan sa West Philippine Sea at nagpatupad na nga po sila, no, na manghuhuli na raw po sila ng foreign na mga dadaan dyan na huhulihin nila sa June 15 simula na, no, na walang paglilitis at talagang makukulong. Kumbaga, yung imagination po nilang 10-dash line, no, yun po, dun po sila sumasalalay na teritoryong harap po nila halos buong West Philippine Sea. At dyan na po talaga magkakagulo kapag po talaga nang huli na po sila sa June 15 talaga, ay talaga pong papalag na po lahat ng bansa dyan na dadaan, lalong-lalo na po yung mga nakapalibot dyan sa West Philippine Sea. Alam na po natin ngayon po, no, kung ano pong balak po talaga at hangarin ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya aligaga po silang sakupin yan. Sa lawak na aabot sa 3.5 million square kilometers na mas malaki pa sa Mediterranean Sea. Sagana naman sa yamang dagat at mineral ang nasabing karagatan. Ayun lang. Sa katunayan, aabot sa 10% ng global fishing catch bawat taon. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative ay nanggagaling dito. Ayon naman sa mga pag-aaral ng USGS o United States Geological Survey, naglalaman ng area na ito ng malaking deposito ng krudo at natural gas na maaring aabot sa 2.4 hanggang 9.2 billion barrels. Ayan ang sinasabi po natin, no, yung may gas at langis dyan. Yan po talaga ang main target po ng China. No, kaya gustong-gusto niyang sakupin po talaga yung West Philippine Sea. Saka po nga po yung mga isda nga po, no, sobrang dami po dyan. Talaga, sagana po ng isda dyan. Kaya po kahit nga po yung napaka mahihirap po nating mangingisda, ay talaga pong ginigipit po talaga nila, no. Ganun po sila kasakin. Isipin niyo po, no, wala sa katiting ng mahuhuli ng ating mga mangingisda na isda dyan sa Baho de Masinloc, pero ginigipit pa rin po talaga ng China. Ganun po talaga sila kasakim. Alam na po natin talaga ngayon kung ano-ano po ang mga pakay po nila dyan sa West Philippine Sea. Kaya po talaga pong ayaw tayo tigilan. At hindi lang naman po tayo, no, lahat po nakapalibot na bansa dyan sa West Philippine Sea ay kanilang ginigipit po talaga. Kaya po, ngayon po talaga ay makikita na po talaga natin dito ang hangarin po talaga ng China na makuha po lahat po ng yaman dagat diyan sa West Philippine Sea. Kaya naman walang dudang tiba-tiba ang sinumang bansang magmamayari nito. Tama. Higit sa lahat, bukod sa resources, ang areang ito ay may malaking military at strategic value sa China. Alam ng China na mahalaga rin ito sa karibal nilang bansa na Estados Unidos na gumagamit dito bilang international navigation route ng kanilang navy. Kaya ang pagkokontrol dito ay isang pagpapakita ng China ng kanilang sovereignty at pagpigil sa Estados Unidos na makinabang sa naturang strategic na daanan. Kaya naman walang habas itong nagpapatayo ng mga airbase, radar stations, refueling stations at maging mga missile silos sa iba't ibang bahagi ng Spratly Islands nito mga nakaraang taon. Maling-mali po rin po yan, di ba? Kasi po wala naman po ano yan eh, walang proper documentation, di ba? Walang go signal po ng ng international law. Yan pong pagtatayo po nila ng mga temporary island diyan, no? Diyan sa kumbaga, talaga pong sakop po talaga, ganun po ang gusto nilang mangyari. Sasakupin po nila lahat. Kumbaga, pag napatayuan ko na yan, akin na yan. Ganun po di ba? Kaya po ganyan po sila kasakim itong China. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang presensya ng Chinese Navy ship sa lugar dahil sa mga refueling stations na ito sa Spratly Islands. Di may pagkakailang napakahalaga ang mga airbase at refueling stations na ito sa panahon ng gera. Samantalang ang mga missile silos naman ay mabisang paraan upang mabilis nilang mapigil ang anumang puwersa mula Pacific Ocean. Kaya talaga naghahanda na nga sila. No? Alam kasi nila hindi talaga sila mananalo. Lalo na po sa US. Kaya po talaga nagtatayo na po sila ng mga artificial island dyan, at ng mga ganun, yung mga missile silos sila, yung mga refueling nila, para dyan po talaga nakapwesto na, kumbaga nakaumang na po kung sakasakali po magkakaroon po ng gera.
Kumbaga kung iisipin niyo po talagang nakaabang na sila. Hindi na sila manggagaling pa mismo sa mainland China. Kumbaga advantage po nila 'yun di ba? Kapag po talaga lahat po ng artificial island diyan ay natayuan na po nila ng base nila. Mautak din po talaga ang China pero nakakalungkot lang po talaga na hindi po napigilan ang pagtatayo po nila ng mga artificial island na yan. No? Kasi po wala nga pong makapalag po talaga ng ganong kalaking bansa po talaga. Kasi unang-una po ay talaga po napakalakas ng China at napakayaman din po, no? At talaga pong ang US po ay sobrang layo po talaga kung tutuusin. Kaya nga po nagtatayo nga po ng bases ang US sa Taiwan, sa South Korea at dito po sa atin sa Pilipinas para po kung sakasakali magkakaroon po ng giyera laban sa China ay meron na pong nakaabang din po ng mga military forces ng US po sa ating mga teritoryo at sa iba pa pong bansa. Ganun po ang strategy din po ng US, no? Kasi po alam po ng US po talaga na itong China po talaga ay mautak din at talaga pong switik po talaga to. Hindi po to basta-basta rin na kailangan po talaga ay masuwete po talaga itong China. At maging sa ibaba ng South China Sea mula Australia na kilalang hindi rin maganda ang relasyon sa China. Ngunit ano nga ba ang basihan ng China upang angkinin ang Spratly Islands at Scarborough Shoal? Ayon sa kanilang mapa na ginawa noong 1947 na tinatawag nilang 9-dash line, kasama ang Scarborough Shoal, Spratly Islands at Second Thomas Shoal na tahanan ng isang maliit na grupo ng mga Filipino sailors na naninirahan sa isang kalawangin at grounded na barko simula pa noong 1999 sa kanilang nasasakupan. Ayan nga, yung hindi na nga 9-dash line, 10-dash line na po yan, no? Kasi sinama na nila yung Taiwan, kaya 10-dash line. Ayun nga po, no, talaga pong imaginary, nila yun. Hindi po kanila yan, no? Isipin nyo, kung tutuusin nyo nga po, yung EEZ po nila ay dikit lang din po doon sa kanilang bansa. Ang layo po ng, ng agwat po eh. Kung isipin nyo, pati po yung sa atin, sinakop na po nila. Yung EEZ po natin ay kanila na rin daw. Ganun po kasakim ng China, kaya po napakalaking kalokohan po ng ginagawa po nila na yan. At sobrang lumalabag po talaga sila sa batas, lalo na po sa UNCLOS. Kasi po talaga pong labag sa batas po yung ginagawa nila. Lalo na po yung ginawa po nilang batas na mangyayari po sa June 15 na manghuhuli sila diyan sa West Philippine Sea. Bagamat naglabas na ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 at sinabing illegal ang pananakop ng China sa mga naturang lugar base sa 9-dash line dahil di umano ay nasa loob na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang areang ito base sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Subalit hindi ito pinakinggan ng China. Ganyan sila, no? Isipin nyo international law na yan, di ba? Arbitral award na yung napanalunan natin na yan, na hindi pinila pwedeng sakupin ng ating EEZ kasi nasa teritoryo na nga natin yun eh. Hindi nila nare-respeto. So, ibig sabihin lang po niyan ay talaga pong wala pong pupuntahan yan, wala pong papakinggan ng China. Ganun po sila. Isipin nyo, lahat ng halos na bansa ay sumusunod sa UNCLOS. Sila lang ang hindi. Di ba? So, sino po ang kakampihan ng buong mundo dyan? Kumbaga, kung magkakagera po talaga, ay iilan lang po ang kakampi dyan sa China, maaari po Russia kumampi dyan o North Korea. Pero halos lahat po sa United Nation, Allied Nation, lahat po, lalo sa Asia, ay hindi po kakampi talaga sa China. Kasi po maling-mali po talaga ang China. At sila po talaga ang nagpo-provoke ng gera at hindi po ang mga bansang nakapalibot po dyan sa West Philippine Sea, particularly na po sa Pilipinas. Hindi po tayo. Sila po talaga ang nagsisimula ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Ngunit paano binuo ng China ang 9-dash line at sa anong basihan? Matapos matalo ang Japan noong World War II, kinlaim ng Noy Republic of China o ROC ang Paracels, Pratas at Spratly Islands matapos itong isurrender ng Japan base sa Cairo at Potsdam Declarations. Ngunit hindi naman nakasaad dito ang total na pagmamayari ng Republic of China sa buong archipelago at paligid na karagatan. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang Republic of China o ROC ay ang karibal ng Chinese Communist Party o CCP bago pa man ito mapatalsik sa mainland China sa pamamagitan ng isang Chinese Civil War at lumipat sa Taiwan. Sa kabila nito noong 1946, nagpadala ang Republic of China ng mga barko upang bantayan ang tatlong naturang grupo ng mga isla. At pagsapit ng December 1947, naglabas sila ng mapa na nagpapakita ng kanilang nasasakupan sa South China Sea. Grabe. At tinawag nila itong 11-dash line. Grabe. Hanggang Isipin nyo, 11 pala talaga, no? Hindi 9 or 10 dash line. 11 dash line. Ganyan sila ka ano. Ewan ko kung may mga showpack talaga itong mga Chinese na to eh. Grabe mang angkin, no? Kala mo sila lang ang anak ng Diyos. Grabe.
sa kanilang paglipat sa Taiwan noong 1949. Subalit noong 1952 ay naglabas naman ang karibal nilang Communist Party na People's Republic of China ng 9-dash line matapos nilang mapatalsik ang ROC sa mainland China, kung saan tinanggal nila ang dalawang linya sa karagatan ng Vietnam dahil sa magandang relasyon nila dito nung panahong yon. At simula noon, iba't ibang bahagi na ng South China Sea ang pinag-aagawan ng 6 na bansa, ang China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei at ng Pilipinas. Ngunit dala ng kanilang mas malaking puwersa militar, mas nanaig ang pananakop ng China sa mga naturang lugar sa pamamagitan ng pagpapatayo nito ng mga permanenteng struktura at military bases at pagpapanatili ng presensya ng kanilang mga barko sa lugar. Pasalamat na lang talaga tong China, ay malaking bansa talaga sila at mayamang bansa sila, no? Kasi yun ang advantage nila talaga, no? Talagang walang halos makapalag sa kanila noon, lalo noon, no? Kasi po talaga, malakas po talaga ang China noon. Ngayon po kasi talaga, although malakas din po talaga sila, pero wala po silang kapasidad po talaga na magsimula po talaga ng gera basta-basta. Napaliwanag ko na po yan, no? Kasi nga po, bagsak po talaga ang ekonomiya ng China. Isipin nyo, no? Mapiprease po lahat ng mga accounts po nila kapag po nagsimula sila ng gera. Pero po, hindi po natin alam po talaga kung saan po pupunta kayo. Kapag tuwag, susugal na po talaga sila kasi po gusto na po talaga nilang sakupin ng West Philippine Sea. Kaya nga po ang Taiwan po talaga ngayon ay ginigiri na po nila. Talaga pong hindi na po nila tinitigilan kasi nga po matagal na rin po talaga ang hidwaan nila between Taiwan. Talaga na-explain na rin po dito ni Mr. Goodbergs, di ba? Na mulat sa pulang humiwalay na nga po yung Taiwan sa China. Kaya po, sana naman po, no, panalangin na lang po natin na wag po matuloy po ang gera ng Taiwan at ng China kasi po madadamay po talaga tayo dyan. Lalo't napakalapit po natin sa Taiwan. At tulad nga ng inaasahan, ay wala silang pag-aalinlangang harangin ng sinumang maliliit na bansa tulad ng Pilipinas na lumalapit sa pinag-aagawang bahagi ng South China Sea. Tama. Dahil dito, marami tuloy ang nag-aalala na ang patuloy na girian sa pagitan ng China at Pilipinas ay mauuwi sa isang armed confrontation kung saan malalagay sa alanganing posisyon ang US at China. Bagamat wala di umano silang inaangking parte ng South China Sea, obligado di umano ang US na ipagtanggol ang long-time ally na Pilipinas Tama. sa oras na mauwi sa putukan at girian ang territorial dispute ng Pilipinas at China sa South China Sea. Sa katunayan, muling nagpahayag si President Joe Biden na tutuparin nito ang pangakong ipagtanggol ng Pilipinas sa anumang bag-atake ng China sa South China Sea. Pero sana lang, no, kasi kung may election na nga po sa United States, no. Sana yung susunod na presidente, halimbawa po ang manalo po si yung dati nilang presidente, no. Si Donald Trump. Sana po talaga suportahan pa rin po tayo ng susunod po nilang presidente. Kasi po mahirap po talaga na wala po rin po tayong kakaping malaking bansa. Kasi po pag po nawalan na po tayo talaga ng suporta sa US, ay nako, lalo na po tayong mahihirapan po na ipaglaban po ang ating teritoryo diyan sa mapanakop na China. Sa kanyang pakikipagpulong kay President BBM at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington itong nakaraang Abril. Handa raw silang ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa na pinirmahan simula pa noong 1957. Kasabay nito ay pinapalakas rin ng Amerika ang kanilang military partnership sa Japan na meron ding territorial dispute laban sa China, ang Senkaku Islands. Wala talagang kampi halos talagang China rito, no. Yung nga sinabi ko kanina, no, maaring kung magkakaroon ng gera talaga ay ang tutulong lang o kakampilan po talaga diyan sa China, Russia o kaya ang North Korea. Yun lang po talaga. Pero po talagang halos lahat po talaga ay kalaban talaga ng China. Ang isla ng Senkaku ay 170 kilometers mula sa Ishigaki, Japan, 170 kilometers rin mula Taipei, Taiwan, at 330 kilometers mula Wenzhou, China, na pinag-aagawan ng tatlong nasabing bansa. Sa katunayan, dahil sa lumalaking banta ng China sa Japan, ay binamadali nito ang pagpapalakas ng kanilang puwersa militar sa pamamagitan ng pagdagdag ng kanilang defense budget simula 2023 hanggang 2027 na aabot sa $302 billion. Grabe. Ginamit nila ang malaking bahagi na ito sa pagpapatayo ng makabagong air and missile defense system sa mga isla ng Japan. Dahil bukod sa China, ay andyan din ang banta ng North Korea sa kanila. Grabe, no, yun nga, no, kahit ngayon po sa nakaraang reaction ko na ko rin yung North Korea rin talaga po nagpapakitang gilas na naman ngayon na nagpapalipad po sila ng kanilang mga missile at kinokondena po yan syempre ng Japan, syempre lalo po ng South Korea kasi po hindi po talaga maganda yung pag-flex po ng gano'n kasi po
Ang dami na pong gerang nangyayari ngayon tulad ng sa Russia at sa ano no, sa Ukraine. Grabe rin po, ang dami na pong namatay doon, pati sa Israel. Hindi po talaga, wala po talagang mananalo sa gera, no. Sana pagdasal na lang po talaga natin na hindi po mangyari ang kinatatakutan po nating magsimulang World War III. Naglaan rin sila ng malaking budget upang bumili ng karagdagang F-35 stealth fighters mula sa US at mga makabagong warships. Bukod sa mga nabanggit na territorial dispute laban sa Pilipinas at Japan, meron ding inaangking teritoryo ang China sa kabilang panig ng kanilang bansa. Grabe no, lahat na lang po talaga inaangkin ng China, no? Tayo nga, sabi nga ng ex-president natin, di ba? Pwede na tayong maging ano kung tutuusin, di ba? Okay na po tayong maging probinsya na ng China, sabi niya. Ganun kaduwag ang ating ex-president, no? Pero ang ating President Bongbong Marcos po talaga ay pumapalag po talaga sa China, no? Lalaban po talaga tayo dito sa China. Sa Bhutan-China border. Kung tutuusin, pumayag na noong una ang China sa isang pinirmahang kasunduan ng dalawang panig noong 1983 na rerespetuhin nila ang nasasakupang teritoryo ng Bhutan, subalit bigla itong nagpatayo ng mga kalsada sa naturang lugar noong 2002 na ikinagalit ng mga Bhutanese. Meron din itong territorial dispute sa India na hanggang ngayon ay hindi pa rin napaplansya, at maging sa Vietnam na dati nilang alay ay meron rin silang issue sa teritoryo. Isipin nyo, no, lahat na lang po talaga ng bansa nakapalibot dyan sa West Philippines, naging kaaway na nila. Lalo itong Vietnam, kakampi pala nila dati yan, pero ngayon meron na silang hiwaan talaga. Alam naman na natin ang history ng Vietnam, papalag po talaga yan. May history po yung Vietnam, alam nyo yung Vietnam War noong araw, di ba? Although natalo po ang Vietnam, pero talaga pong matikas pong bansa po talaga yan. Hindi po yan basta-basta rin talaga yung Vietnam, no? Kaya po, sa nangyayari po ngayon yan sa West Philippines, wala po talagang kakampi ang China. Sa totoo lang, ayon sa mga eksperto sa history, simula pa noon ay kilala na ang China sa tinatawag na expansionism o ang pagpapalaki ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kanilang teritoryo. At sa pagdaan ng iba't ibang dynasties na namuno sa China, kasabay rin ito ang paglaki ng kanilang nasasakupang teritoryo simula noong 210 BC hanggang sa kilala natin ngayong People's Republic of China na may lawak na 9.6 million square kilometers o halos 1/4 sa kabuuang land area ng buong Asia. Grabe. Ngunit sa kabila nito ay tila hindi pa rin kontento sa lawak ng kanilang bansa. Ayun na nga no? Talagang sakim sila, lahat gusto nilang sakupin, no? Lalo to si Xi Jinping, hayop talaga tong hayop to no? Iba rin diktador na ewan Talagang nako, darating po ang panahon talaga na makakahanap po ng katapat ng China, no? Kasi po talagang maling-mali po Alam niyo yung karma, di ba? Talagang aabutin po talaga yung China. Ay, isipin niyo, no, sa dami po ng kaaway ng China, no, at kung magtutulong-tulong po ang mga bansa na yan na kubkubin ng China, talagang hindi po sila mananalo. David and Goliath po no, saka po strength in numbers po ang mangyayari dito, no? Kung magsasama-sama po mga bansang yan, nakalaban ng China, ay talaga pong babagsak po ang rehimeng Xi Jinping. Ang kawawa nga lang, pagdating sa agawan ng teritoryo, ay mga ordinaryong tao na nakasalalay ang pamumuhay sa pinag-aawayang teritoryo na ito. Tama. Maging sa Japan, sa Bhutan, sa India o sa Vietnam man yan. Tama. Sa kaso natin sa Pilipinas, ang ating mga kababayang mangingisda na matagal nang umaasa sa yamang dagat ng Scarborough Shoal at mga karatig isla nito simulat sa pulpa ay siyang pinakaapektado. Dahil hindi lamang kabuhayan ang ipinagkait sa kanila, kundi ang karapatan nilang mabuhay ng malaya at matiwasay na walang humaharas, walang humaharang at walang takot. Ayun na nga po nakakaawa po talaga ang ating mga mangingisda. Sila po talaga yung talagang kawawa dyan, lalo po sa Baho de Masinloc. Kasi po sila po talaga yung nahihirapan dyan at pinahihirapan po talaga at talaga pong ginigipit ng China. Kasi po kakarampot lang po talaga yung nahuhuli nila dyan. Yun lang po ang alam nilang kabuhayan dyan. Kumbaga, kinalakihan na po nila yan mula bata sila hanggang lumaki sila. Yan na po ang kinabubuhay nila. At umiiyak na po sila kasi nga po, hindi na po sila makapagpangisda dyan ng malaya. Dahil nga po sa panggigipit ng China. Ay ng malaya at matiwasay na walang humaharas, walang humaharang at walang takot. Tama. Makikitang magkaiba ang naging approach ni Pangulong Duterte noon sa isyong ito na mas ginustong makipagkompromiso sa China kaysa kay President BBM na mas binigyang halaga ang pakikipag-alyansa sa Amerika. Tama. Sa katunayan, sa unang taon pa lang na pamumuno ni PBBM ay 4 na agad na military sites sa Pilipinas Yes. ang pinahintulutang magamit ng US. 3 rito ay nasa dulo ng Luzon na malapit sa Taiwan at isa naman ay nasa Balabac Island na malapit sa Scarborough at Spratly Islands. Yan ang presidente, si PBBM. Di ba? Ganyan ang presidente may bayag, di ba? Ipaglalaban ng bansa. Hindi tulad ng ating ex-president, no?
Wala eh. Sabi niya nga, di ba, takot ako sa China, ganyan-ganyan. Maging probinsya na lang tayo ng China. Binenta na nga tayo, di ba, ng ex-president, grabe. Pero si PBBM, di ba, lumalaban, isipin nyo, no? Ang dami na ng EDCA sites po sa atin. Kasi alam po ni PBBM na talaga pong sakim po itong China. At yun nga po, no, kahit na po sa gobyerno po natin na meron na pong nakapasok po na Chinese, no? At sana po mahuli po lahat yan. At sana po yung pogo talaga ay maialis po dito po sa atin sa Pilipinas. Kasi po dahil din po dyan ay nagkakandaletse-letse po tayo. At marami na pong spy, no? Pati po nawa-wiretap po tayo. Wiretapping na rin po yung ginagawa po nila ngayon. Sana po talaga yan ay suportahan po natin, no? Lahat po ng galawan po ng ating gobyerno para po matanggal po lahat ng mga Chinese. Lalo na po ang mga spy po dito sa ating bansa. At po mahirap na po talaga yan eh. Yung mga strategy po natin na dapat po ang Pilipinas na nakakaalam ay nalalaman po ng China. So alam na po ang gagawin po nila kapag nalalaman nila kung may intel po sila sa loob ng ating gobyerno. Lalo na po no, sa Bamban, yung mayor niya, sana po matanggal na po talaga yan kasi obviously po Chinese po talaga yan. Lahat po ng mga Chinese pong illegal po dito, sana po ay talaga pong makulong po yung mga yan. Sana lang ay epektibo ang strategiya na ito at hindi magdadala sa atin sa lalong magulong sitwasyon. At higit sa lahat, sana ay sa diplomasya at hindi sa dahas Yun. hahantong ang kinakaharap nating issue laban sa China. Yun nga yung yung sinasabi ko, 'di ba? Sa international law tayo papalag talaga. Kasi pag lalaban po talaga tayo ng pisikalan diyan sa China, ay unang-unang hindi po tayo mananalo. At lalo lang pong iigting po yung pagdanais po ng China talaga na tayo po ay sakupin o gerahin kapag po lumaban po tayo ng pisikalan sa China. Real talk po yan, kaya po ang Pangulong Bongbong Marcos po ay sa international law po tayo, inilalaban po talaga. Dahil alam naman natin na kahit kakampihan man tayo ng US at sino mang bansa sa panahon ng gyera, marami pa rin inosenteng buhay ang masasayang sa panahon ng digmaan. Tama. Dahil lamang sa teritoryo na pwede naman sanang paghatian. At bilang isang Pilipino na walang ibang hangad kundi kapayapaan para sa inang bayan, Kaso nga lang nga hindi paghatian eh. Ang gusto ng China talaga, sakupin nilang lahat, no? Malaking kalokohan kasi yung paghahatian. Hindi gusto ng China yon, di ba? Hindi lang naman sa atin, no? Sa lahat po dyan sa West Philippine Sea. Gusto nila kanila, di ba? Yung unang-unang dash line nga lang nila, eh, di ba? Sinasabi nila kanila lahat, halos yun eh. Di ba? Na, which is malayo na nga sa EEZ nila. Di ba? Kaya kalokohan magtiwala sa China, hindi po tayo dapat magtiwala sa China. Kasi po, tayo po talaga ay gugulangan ng China kasi nga po, malaki nga po ang pakinabang ng West Philippine Sea. Lalo-lalo na po dyan kasi marami pong langis. $1 billion po talaga ang makukuha po ng China dyan. Kaya po gigil na gigil po talaga silang sakupin ng West Philippine Sea. Ganid po ang China. Gusto po nila makuha ang likas na yaman dyan. Kanila lang, ganun. Ayaw po nila ng may kahati. kahit papano ay sa pamamagitan ng video na ito, ay nakapagbigay ako ng kaunting kontribusyon Nice. sa usaping ito upang mauunawaan ng iba ang Solid. punot dulo ng hidwaan. Ikaw, ano sa tingin mo ang solusyon sa territorial dispute ng Pilipinas laban sa China? Kung sakali bang magkagera, ay handa ka bang lumaban para sa inang bayan? Yes. O ikaw ang unang mag-aal sa balutan upang No. magtago sa kagubatan? Huwag makatubiling mag-share ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Ay lang po, no, atin po nagawa ng reaction video ang video po ni Mr. Good Vibes Shorts. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa channel niya. Sobrang solid doon. Dami po natin nalamang kaalaman po dito sa video po ni Mr. Good Vibes Shorts. Ang galing po talaga. Don't forget to subscribe din po sa aking channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye!